Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Para saan ang pag-uusap na ito, Robert? Pinilit niya maging kalmado. Sigurado akong it's too late kung ngayon mo ako susumbatan. Hindi ko talaga alam kung saan ka nakakuha ng lakas ng loob na pumunta at bumalik pa dito. And FYI, hindi ko gustong nandito ka. Sa sinabi ni Robert, sobra siyang nasaktan. Kung mabubuo pa niya iyon, ay hindi na niya alam. Matinding pagpipigil ang ginawa niya para hindi mapahagulhol sa harapan nito. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawala ni Abby. This is my home, Robert, and don't worry about my presence. I can always stay out of your way. Inaasahan na niya ang galit ng dating nobyo sa sandaling magkaharap sila, pero nasaktan pa rin siya. Una dahil kapakanan lang naman ito ang iniisip niya, kaya siya umalis noon, at pangalawa, dahil mahal pa rin niya ito hanggang ngayon. Kaya nga bang magpatawad ng pusong nasaktan sa kabila ng katotohanan na wala siyang alam sa nakaraan kung bakit iniwan at sinaktan siya ng babaeng mahal? Sapat bang mahalin pa rin ni Robert si Abby upang patawarin at tanggapin muli sa buhay niya ang ina ng kanyang anak? O muli niya itong tatanggapin dahil nalaman niya ang naging dahilan nito noon sa pag-iwan sa kanya? Halina at samahan niyo akong muli sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig ni Robert at ni Abby. At narito ang ating unang kabanata. How do you find our new home, Jared? Nilapitan ni Abby ang anak na nakatayo sa likod ng bahay na nakaharap sa tila walang katapusang palayan. Dumating sila 2:00 ng hapon galing Vancouver, Canada. Doon niya isinilang si Jared at 11 years silang tumira roon. Matagal na niyang gustong bumalik sa Pilipinas at manirahan sa lugar na kinalakhan niya, ang Lucena, isang malaki at progresibong bayan sa Quezon. Kailanman ay hindi niya ninais na iwan ang lugar, ngunit maraming mga pangyayari ang nagdala sa kanya sa kasalukuyang sitwasyon. Ipinilig niya ang ulo. Hindi ito ang tamang oras para ibalik ang nakaraan. Maybe I'm not going it here. Ngumiti ito at saka alanganing ngumiti sa kanya. Naiintindihan niya ito dahil sa malaking pagkakaiba ng dalawang lugar na kinalakhan nito. Ang dating bahay na tinitirhan nila ng kanyang mga magulang ay matagal nang nailit ng bangko, at nang magpasya siyang bumalik ng Pilipinas ay agad niyang inasikaso ang pagbili niyon at ng bakanting lupa sa paligid ng bahay. Sa tulong ng construction firm na kinontrata niya online ay naiparemodel niya ang dati nilang bungalow. Kahit sa malayo ay iisipin na makakakita na yari ang bahay sa kahoy. Forest brown ang dominant color. May malaking glass window at may tribal wood carvings ang mga pintuan. The landscape of the garden was spectacular. Ang bakod ng bahay ay mababa lang. Ma'am, dito na po ba tayo titira for good? Maya-maya tanong ng anak. Tumayo siya at kinuha ang isang mug at iniabot iyon dito. Marahil ay nagtataka ito kung bakit sa Pilipinas na sila mamamalagi. Siguro dahil ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik roon. Mayroon siyang dahilan kung bakit umalis siya noon. At naroon pa rin ang dahilan kung bakit hindi na siya dapat bumalik. Yes, dito na tayo titira for good. Pabirong kinindatan niya ang anak. Alam niyang natanggap na nito iyon noon. Noong una ay may pagtutol ito sa pasya niyang sa Pilipinas manirahan. Hindi niya ito masisisi. Sanay na ito sa Canada. Then all of the sudden ay sinabi niya rito ang plano niya. Mabuti na lang at kahit 11 taon pa lang ito ay malawak na ang pangunawa nito. Mature itong mag-isip kumpara sa mga kaedad nito. Alam niyang
Madali lang itong maka-adjust sa bagong kapaligiran nito. Palakaibigan at magalang ang anak niya. Matatas din itong managalog kahit sa ibang bansa ito lumaki. Ma'am, kung sinusubukan niyo ako na inisin, hindi niyo po nagawa yun. Okay lang po sa akin na dito na tayo tumira. Sagot naman ito. Natawa siya isa inasta nito. Tila napansin nito ang pang-aasar niya. Basuyo niyang hinaplos ang ulo ng anak. Anak, I know that you're having a hard time. Sana matutunan mong tanggapin na dito na tayo titira. This is our new home. Siguro makakadalaw tayo sa Canada but this will be our permanent world from now on. Okay ba yun? Bumuntong hininga ito bago sumagot. Opo, Mami. By the way, saan po ako mag-aaral? Pupunta tayo bukas sa St. James University. Wika niya. Kahit maraming alaala ang ibabalik ng universidad, ay hindi niya nais i-deprive ang anak sa kalidad ng edukasyon na may ibibigay ng SJU. Sana po may soccer ang PE nila, Mami. Umaasa ang ekspresyon sa mukha nito. Mahusay ang anak sa iba't ibang sports at talagang nag-i-excel ito sa academic. Pero soccer talaga ang hilig nito. Marunong din itong tumugtog ng gitara. Malalaman natin bukas kung meron. Anyway, bakit hindi ka muna pumunta sa kwarto mo at magpahinga? Tatawagin kita mamaya para sa hapunan natin. Okay, Ma'am. Papasok na ito sa silid nang muling humarap sa kanya. Ma'am, bakas ang pag-alinlangan sa mukha nito. Ngumiwi ito. Ano po yun, Jared? Huminga ito ng malalim. Mami, makikita ko po ba si Daddy? Ilang beses na niyang sinabi rito na hindi kailanman nila makakasama ang ama nito, na may sarili ng buhay ang daddy nito. Ngunit tila hindi iyon matanggap ng bata. Napakarami nitong tanong tungkol sa ama at lagi na ay iniiwasan niyang sagutin ang mga iyon. Dati ang sagot niya rito ay hindi pa panahon para malaman nito ang lahat. Nadadating ang panahon na siya ang magsasabi dito. Jared, di ba? Na-explain ko na sa'yo ang tungkol sa... Sagot niya dito. Kasabay ng piping dalangin na sana huwag na itong mangulit. Sumusukong itinaas nito ang dalawang kamay. Sorry, Ma'am. I just wonder about him. Tipid itong ngumiti. Malungkot na sinundan niya ito ng tingin. Sino bang anak ang hindi magtatanong tungkol sa ama nito? Alam niya kung gaano nangungulila sa ama nito ang anak niya. Pero natatakot siyang sabihin sa anak ang totoo. Paano kung ipilit nitong hanapin at kilalanin ang daddy nito? Malaking gulo iyon. Pero kumusta na nga kaya si Robert? Ipinilig niya ang ulo. Kailangan pa bang itanong iyon? Of course, he was doing fine. Noon pa man, alam na niyang malayo ang mararating nito na hindi mangyayari kung napalunok siya sa naisip. Hindi niya gustong sayangin ang oras at balikan pa ang lahat. Inumpisahan na niya ang paghahanda ng hapunan nila ng anak. Mami, pupunta ba tayo mamaya sa school ko? Tanong ni Jared. Yap. Ramdam ni Abby ang saya sa anak. Kinurot niya ito sa pisngi. Ma'am, tigilan mo na nga yan. Lumabi ito. Alam niyang ayaw na ayaw nito na pinipisil ang pisngi nito. And why? Kasi malaki na po ako, Mami. Tumayo pa ito, napahalakhak siya. Mamaya ayaw mo na rin magpayakap. Kunwari ay nagtatampong sa niya. Not going to happen. Tumayo ito at niyakap siya. Nakita niya itong napaka-sweet. Tatandaan ko yan. Siya, bilisan mo nang kumain. Wala siyang natatandaang hindi siya pinasaya ng anak. Ito ang tanging kaligayahan niya sa buhay at lahat ay gagawin niya para rito. Nang matapos silang kumain ay tumayo na siya at iniligpit ang mga pinagkainan nila. Pinag-iisipan niya kung kukuha ng kasama sa bahay. Balak niyang mag-open ng business ngunit hindi pwedeng iwan niya si Jared na mag-isa sa bahay kapag busy siya. Nag-commute lang sila papunta sa SGU. Hindi pa siya nakakabili ng sasakyan
at mukhang walang problema sa anak kahit mag-jeep lang sila. Mukhang ang aliw na aliw ito. Gustong gusto ko na dito, Mami. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na nitong sinabi iyon. Nang makapasok sila sa loob, ramdam niya ang kakaiba sa puso niya. Ang hallway ay ibang-iba na. Ang high school department na katabi lang ng college building dati ay malayo na ngayon, hanggang sa makita niya ang madalas nilang pinupwestuhan ni Robert noon. Wala na ang puno ng akasya. May fountain doon kasama ng garden. Pagkatapos ay namataan siya nito. Wala na ang lugar nila, kaya dapat matagal na rin niyang kinalimutan ang nakaraan. Pero sino ang niloloko niya? Ni minsan ay hindi nawaglit sa isip niya ang mga nangyari. Mami, parang ang lalim naman po ng iniisip nyo. Mataman itong nakatingin sa kanya. May naalala lang ang mami. Let's go. Pumasok na sila sa register office at nagtanong doon. Wala na siyang kilala sa mga staff na naroroon. Matapos permahan ang mga dapat permahan, ay nag-entrance exam na agad ang anak niya. Tuwang-tuwa ito dahil may soccer field ang universidad at makakapaglaro ito kung pasado sa tryouts. Habang nag-i-exam ito ay hindi niya napigilang libutin ang college department. Minsan siyang naging estudyante rito. May mga nakilala at naging kaibigan. May lungkot siyang nadama nang maalala ang kaibigan na si Mandy. Matagal na siyang walang balita rito. Isa sa mga araw na ito ay dadalawin niya ang kaibigan. Nang mapadaan sa College of Law ay hindi niya mapigilan ang sarili na lapitan ang bulletin board ng isang fraternity group. Parang tumigil ang tibok ng puso niya nang makita ang isa sa mga nakapaskil doon. Nanginginig ang kamay na hinaplos niya ang larawan. Ang makakapal na kilay, ang maiitim na mga mata nito, ang tila perpektong ilong, ang suwabing labi nito na ginagamit upang halikan siya noon. Ang buhok nito na dating may kahabaan ay clean-cut na ngayon, but it made him more sinfully gorgeous. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Ganun pa rin ang epekto nito sa kanya. Ganito ang nararamdaman niya noon nang una niyang nakilala si Robert Sebastian. At hindi na niya napigilan ang sarili na magbalik tanaw. 12 taon na ang nakalipas. Girls, I don't really know kung ano ang nakita sa kanya. Ni Robert? Sino pa ba? She's a nobody. She's a gold digger. Iyon ang karaniwang naririnig niya sa mga estudyante ng St. James College. Nasa 3 taon siya sa kursong BS Accountancy at kung hindi sa scholarship program ay nung kang makapasok siya roon. Ulila na siya. 3 taon nang patay ang kanyang mga magulang na naaksidente sa isang bus. Nabubuhay lang siya sa maliit na school allowance at sa hindi kalakihang sweldo na nakukuha niya mula sa pagtatrabaho bilang cashier sa isang malaking groceria sa bayan. Awa ng Diyos ay napagkakasya niya iyon. Wala siyang upa na binabayaran dahil naiwan sa kanya ang munti nilang bahay. Tinanggihan niya ang financial support na alok ng tiyaheng si Beatrice sapagkat nahihiya siya. Ito ang kaisa-isang kapatid ng ama niya na noong buro lamang niya nakilala. Ayon sa ama ay may samaan ng loob ang dalawa. Salat siya sa maraming bagay pero kontento siya dahil alam niyang mahal siya ni Robert. Kaya rin ganoon na lang ang galit sa kanya ng maraming babae sa campus sapagkat nagustuhan siya ng isang Robert Sebastian. Napangiti siya na maisip ang nobyo. Matalino ito, mayaman, gwapo, law student ito at basis ng kanyang bandang kinabibilangan. Maraming nakakagusto rito at wala sa hinagap niya na mapapansin siya ng binata. Matunog ang pangalan nito sa lahat. Hindi ang baklang best friend na si Mandy ay kilig na kilig dito. Nagkakilala sila ng lalaki sa isang concert na napilitan siyang daluhan dahil sa kakulitan ng kaibigan. Aksidenteng natapunan siya ni Robert ng coke. Iyon ang unang pagkikita nila. Nanibago siya sa nararamdaman ng gabi ding iyon. Dapat sana ay magalit siya rito pero wala siyang maramdamang ganoon. Ang natatandaan niya lang ay kay lakas ng kabog ng dibdib niya na para na siyang mabibingi.
Isang damdamin ang sumibol sa puso niya noong una pa lang silang magkita. Hindi niya kayang bigyan ng pangalan kung ano iyon. Hanggang sa niligawan siya nito noon. Noong una ay iniwasan niya ang binata. Marami siyang alinlangan dahil magkaiba ang katayuan nila sa buhay. Pero isang araw ay nagising na lang siyang mahal na niya ito. Kaya inignora na lang niya ang sinasabi ng iba. Alam niya sa puso niyang hindi ang yaman nito ang dahilan kaya siya naakit dito. Napangiti siya nang makita ang nobyo na naghihintay sa kanya sa isang bench na nasa ilalim ng puno ng akasya. Doon sila madalas magkita. Parang kailan lang nang sinagot niya ito. Malapit na silang mag-isang taon. The relationship was blissful. Ang mga tampuhan nila ay hindi tumatagal ng isang oras. Napangiti siya sa naisip. Para silang mga bata kung minsan at hanggang ngayon ay parang nanliligaw pa rin ito sa kanya. Parati itong may oras kahit abala ito sa pag-aaral ng abogasya. "How's your day?" Tumayo ito at sinalubong siya. Kinintalan siya nito ng mabilis na halik sa mga labi. "Heto, excited. Makakasama na kasi kita." Birong totoong wika niya. Kumalakhak naman ito. Gustong-gusto niyang kasama ito. Nagtataka siya dahil parang sobrang bilis ng oras kapag magkasama sila. Madalas siyang biruin ni Mandy na parang lagi raw siyang nasa cloud 9 na siyang totoo naman. Magkahawak kamay na tinungo nila ang parking lot. Halos lahat ng nakakasalubong nila ay tumitingin sa kanila. Kung dati naiilang siya, ngayon ay medyo nasanay na siya. Ilang beses niyang sinabi sa nobyo ang mga naririnig na tinatawanan lang nito. Hindi raw mahalaga ang sinasabi ng ibang tao. Ang importante daw ang pagmamahal nilang dalawa sa isa't isa. Inalalayan siya nitong pumasok sa pick-up nito. Habang nagmamaneho, ay napansin niyang tila excited ang kasintahan. "Bakit bang ngiti ka ng ngiti dyan?" Puna niya dito. "Because you're with me." Kinindatan pa siya nito na tingin niya ay lalong nagpagwapo rito. Minsan ay napapaisip siya kung ano-ano gustuhan nito sa kanya. May mga kakilala at kaibigan naman siyang nagsasabing kakaiba raw ang ganda niya. Pero hindi niya pinagtutuunan ng pansin iyon. Lalong hindi niya pinaniniwalaan. "Ako din naman. Saan ba tayo pupunta?" Tanong niya. "May bagong bukas na resort sa San Vicente. We're going to have picnic. I rented the whole place." Ang San Vicente ay halos dulo ng Quezon. Doon ay maraming magagandang beaches. Hindi kaputian ang buhangin pero magaganda pa rin ang mga resort doon. Salamat na lang at maaga pa. Natuwa siya sa narinig. Until now, ay nagugulat pa rin siya sa kasimplihan ng nobyo. Kahit pa nga nabibilang ang pamilya nito sa tinitingala sa bayan nila. At sa ugali nitong iyon, ay natagpuan niya ang sariling lalo itong minamahal. I like that." Ngumiti siya dito. Sinong mag-aakala na ang isang Robert Sebastian ay gugusto magpiknik ha? Panunokso niya rito. Ngumiti ito. "Bakit? Ano ba ang isang katulad ko?" Balik tanong nito. Natawa siya. Yung isa dyan, gusto lang yatang marinig kung gaano siya kagwapo. Napuno ng tawa nito ang buong sasakyan. Masaya siya kapag tumatawa ito. Umangat ang kanyang kamay at masuyong hinaplos ang mukha nito. At gusto yatang marinig kung gaano siya kamahal. Mahina niyang dagdag. Love flooded his face. Itinabi nito ang sasakyan at hinuli nito ang kamay niya. Hinagka nito ang kamay niya. "Mahal na mahal kita, Abby." Sinserong saad nito. Nais niyang maiyak sa kaligayahang nadarama. "Mas mahal kita, Robert." At hinagkan siya nito ng buong alab. Tinugo niya iyon ng buong pagmamahal. "Sweetheart, alam kong magugustuhan mo dito." Wika nito habang nakaunan sa mga hita niya. Basuyo niyang hinahaplos ang ulo nito. Ang resort na pinuntahan nila ay talagang kabigha-bighani. May cottages na may naglalakihang bintana. Ang sa kanila ay nakaharap sa dagat. "Sa birthday ko," saad nito. Mukhang may nais itong hingin. Napangiti siya.
Sana ay kaya niyang ibigay. Gusto niya maging masaya ito. I know. Ano ang gusto mong gift, sweetheart ko? Yumuko siya at mabilis na dinampian na magaang halik ang labi nito. Abby, binigay mo na sa akin. It's a priceless. Pilyo itong kumindat. Mabilis niyang naramdaman ang pag-init na mukha. Isang buwan ang nakakaraan ay isinuko niya ang sarili rito ng buong buo at wala siyang pinagsisihan sa mga nangyari. Tinampal niya ang braso nito. Ikaw talaga? Nahihiyang saway niya. What? I mean it. Hinagka nito ang kamay niya. Oo na po, naniniwala na ako. Pero syempre, gusto ko pa rin na bigyan ka ng regalo. Kahit ano, sweetheart. Kahit nga wala, okay lang. By the way, Mama is planning a party. Umupo ito paharap sa kanya at tinitigan siya. Hindi niya maiwasang mapalunok pagkarinig sa mama nito. Alam niyang hindi siya gusto ng mga magulang ni Robert. 2 beses na niyang nakaharap ang mga ito at malamig na malamig ang naging pakikitungo sa kanya na matatanda. Punong-puno ng disgusto ang titig ng ina nito sa kanya. Gusto ko ay kasama kita. Napailing siya. Alam mong hindi pabor sa akin ang mga magulang mo. That again? Napabuga ito sa hangin. Sa iilang tampuhan nila ay ang mga magulang nito ang karaniwang dahilan. Hindi importante sa akin, Abby, kung ayaw nila sa'yo. Ang mahalaga ay mahal mo ako at mahal kita. Kung ang ibang tao ay nakakaya niyang baliwalain ang negatibong komento sa kanya, pagdating sa mga magulang ni Robert ay hindi niya magawa. Ayokong magalit sila sa'yo. Naroon pa rin ang pag-alinlangan niya. Sweetheart, mag-iisang taon na tayo. If they really hate me for loving you, then matagal na nila akong itinakwil. Tila na-amuse ito sa sinabi niya. Okay, alam ko na simula pa lang, alam kong tutol sila sa iyo pero wala silang ginawa para pigilan ako. At kahit pigilan nila ako, hindi ako susunod sa kanila. That's how much I love you, Abby. Hinaplos nito ang pisngi niya. Kinabig siya nito at sumandal siya sa malapad na dibdib nito. Sa mga yakap ni Robert, ramdam niyang protektado siya. Parang ayaw niyang malayo siya sa mga bisig nito. At dama niyang kanya ito na walang makakapaglayo sa kanila. Naramdaman niya ang haplos nito sa kanyang likod at halik sa mga labi nito. Kasabay ng dahan-dahang pagtanggal nito ng kasuotan niya. Naramdaman niyang ang matinding pagnanais na ibalik dito ang kaligayahang ilang beses na nitong ipinadama sa kanya. Marahan siyang kumalas dito. Nagpanagpo ang mga mata nila. Nakikita niya ang init sa mga mata nito. Sinimulan niyang alisin ang pagkakabotones ng polo nito. May tanong sa mga mata nito ngunit ngumiti lamang siya at muling hinagkan sa mga labi niya yung leeg niya. Narinig niya itong umungol. Abby, anong ginagawa mo? Just let me be, Robert. At muli niya itong hinalikan. Muli niyang narinig ang pag-ungol nito na siyang tuluyang nagpalakas sa loob niya. Tinanggal niya ang pagkakabotones ng pantalon nito. Sweetheart, stop! Anas nito. Impit siyang napatili ng umupo ito at ikulong siya sa mga bisig nito. She could feel his hardness between her tights. I can't wait anymore, sweetheart. Bulong nito at biglang pumasok sa loob niya. Robert, ungol niya dito. Napahawak siya na mahigpit sa mga balikat nito na para bang anumang sandali ay mabibitawan siya nito. She moved with him. Mahigpit siyang niyakap nito. Mahal kita, Abby. Ngumiti ito at hinalikan siya sa mga labi.